Magandang umaga mga bro, sis, madam sir. Ito naman po ako, may ibabagi sa inyo tungkol sa mga mutya na nakuha ko. Meron tayong nakuha ng mga maliliit at saka meron ding malalaki. Ito yung nakuha ko, ang kakaiba po ito dahil may muka. Ito po ay may muka po siya, parang Buddha. Ito yung ulo niya, ayan kung nakikita nyo po. Ito po yung ulo niya, ayan kung nakikita nyo yung itsura niya, yung buong katawan. Yan po, yan po ang gabay ng bato na ito. Yan, ito ay napakaganda. Ito ay parang paa po siya, parang paa po siya, ayan. At saka may ulo, ayan, bumubulto yung ulo. Ayan yung itsura ng isang gabay na mabilog yung muka. Ayan, napakaganda. Ito po ay try natin kung magnetic o di kaya hindi. Yan, hindi po siya magnetic. Ito po ay napakaganda na mutya dahil may gabay po siya. Ayan, yung gabay niya. Ito ay duwende. Ayan po, yung sombrero niya sa likuran. Ayan yung duwende. Ayan po, kakaiba. Ito yung mukha niya, yung mata, yung bibig parang nakasimangot po siya. Ayan, tsaka yung sombrero niya, ito yung sombrero. Ayan, kung titigan niyo po yung dwarf na yan, ayan, napakaganda po ito. Ito ay napakabisa, pampaswerte. Ayan po. Ayan naman yung mga shell natin at saka mga bato na bumubula. Ayan po, gumagalaw po yan. Mataas-taas yung shell, bumubula. Ayan din. Ayan, bumubula din yan yung shell natin. At saka ito bumubula rin. Ayan, napakaganda. Kahapon ko lang nakuha to. Ito pa yung isa. Ito po ay bumubula, kaso hindi masyado. Ito siguro sa tubig bubula ito. Ito hindi din ito bumubula. Yan para po siyang bakal pero hindi nagmamagnet. Ayan, meron din tayong nakuha na mga mutya ng maliit. Ayan, mga cute. Ayan po yung itsura. Ayan, bata po siya na maliit. Ayan po yung ano niya, yung ilong, yung mata, ito yung bibig. Kung nakikita niyo po, isa po siyang bata. Ayan.
Ayan, pasensya na po kayo kasi may na-replyan ng ako importante. Ayan po, i-try natin na yung mutya natin. Meron din akong mutya dito. Ito po ay kinakain ng butike. Ayan, ito po ay kinakain ng butike. Akala ko po yung nangingiti yung butike, ito pala yung bato. Akala ko kung anong kinakain, yun pala ito ay isang bato. Ayan po, may gabay po ito, puti na bata din, para din may aso na puti. Ayan o, kung nakikita nyo po yung maliit na aso, pwede kay katulad din siyang parang pusa na puti. Ayan, puting puti po ito. Ayan po, yan ang nakuha ko sa butike, para po siyang bungo. Ayan, pero try natin ito. Ayan po yung mutya natin na cute na maliit, bumubula, lakas na pagbula po. Ito yung mga cute na ito ay pampaswerte. Ayan, bumubula na. Yan po ay pampaswerte na mga mutya. Ito meron din tayo na mga mutya na ayan po. Ayan, para isang parang galit na galit yung ano natin, yung gabay, yung mutya na ito, yung itsura niya parang nagagalit. Ito yung sagang o di kaya yung babaya. Ito yung mata. Ayan, kung nakikita niyo po ay yan po ay napakaganda na mutya, para po siyang pangil. Pero try natin ito. Ayan, meron din akong mutya din. Ayan, yung gabay, parang bungo po siya. Ayan, yan mga gabay po ng mutya na ito. Ito, try natin. Ayan na po yung mutya natin, bumubula na po siya, bumubula malakas. Ayan, malakas din. Ayan po yung mutya ng butike. Ayan, pero baliktarin natin, ito parang mukha din oh. Ayan, parang mukha po siya. Napakaganda yung gabay, back to back po ito. Ayan, napakaganda talaga ang mga mutya na ito. Yan po ay bumubula. Ayan din. Ayan po yung ano natin oh. Yung mutya natin bumubula siya, pero hindi masyado. Ito bumubula din. Ayan, bumubula din siya. Ayan, ayan din yung ano, yung shell natin. Ayan, bumubula. Ayan, bumubula din. Ito, kukuha tayo dito. Ayan, ito kakaiba po siya, maganda, marami po siyang muka. Maraming kulay. Ayan, napakaganda po yan, pampaswerte, protection. Ayan, may mga mukha din, nag-uusap. Ayan po, parang isang buong pamilya sila. Ito isang duwende. Ayan,
yung sombrero niya, duwende po yan, na kulay pula. Yan, dahil ako nakakita din akong kulay pula na duwende. Ito matanda na. Yan, kung nakikita, matanda na, parang galit. Yan, napakaganda talaga ito. Ayan, pero try natin ito. Ayan, tatanggalin na natin mga mutya natin. Ayan, tatanggalin na natin. Ito din yung, ayan, maganda yung kulay niya. Para po siyang ipin na basag, pero ito ay mutya ito na butiki. Ayan po yung mutya natin. Hugasan natin para hindi po tutunaw yung ano niya, kapangyarihan niya. Ito din, yan, isa-isahin natin, lagay natin sa suka. Ayan yung mutya natin, pero yan po ay hindi po siya bumula, pero kakaiba po yung itsura niya, iba-iba yung kulay. Ito din yung mga maliliit kong mutya, yan. Yan po, parang ulo din ng butiki. Yan, naulog. Try natin dito. Up. Yan. Yan po yung mga mutya natin, maliliit, mga cute. Ayan din yung mutya na ito. Yan po. Ayan din. Ayan, para po siyang butiki. O di para po siyang buhaya o ahas din. Kakaiba po yung ano niya. Ayan. Ito para po siyang leon. Ito yung masingkit na mata, yung ilong, yung bibig. Ayan, para po siyang leon. Ayan, para po siyang leon, kung nakikita nyo po. Ayan po. Ayan ang mga ano natin, yung leon natin. So parang butiki o crocodile, buhaya, hindi kayo kung ano pa yung mga nakikita natin ng mga gabay. Ayan, bumubula na, mga cute natin na mutya. Malakas ang pagbula niya. Ito, tatanggalin na natin to. Ayan, tatanggalin na natin. Ayan po, may puti po yan, nakabaon sa batong ito. Ayan, napakaganda po ito. Pagdating sa gamutan, yan, ibabad natin sa tubig para hindi po siya malulusaw yung kanyang kapangyarihan, o di kayo yung bisa. Ito yung ano natin, yan yung magnetic na tawag dito, mutya ng linta po ito na magnetic. Ayan, ito yung pangil natin na pangil na bato. Yan po, ito po ay nagmamagnet, pero hindi po siya kidlat. Ayan, matulis po yan. Try natin sa ating magnet. Yung magnet natin, asan na yun? Ito, magnet natin, oh. Ayan, nagmamagnet po siya.
Yan, nagmamagnet. Yan po ay hindi ordinaryo na bato. Yan po ay may mga spot na itim na parang kalawang. Yan po ay dumidikit. Yan, ito yung bato na parang pangil, pero ito napakaganda po ito, panlaban sa mga mangkukulam o mambabarang. Yan, dito na. Yan po, ito din yung bato na ito. Yan, hindi po ito basta-basta, dahil ito ay napakatigas po siya, para po siyang pangil. Yan, parang pangil din kasi ito ay nabasag. Yan, nabasag po siya. Ito ay napakatigas na bato, marami po siyang gabay. Ayan, marami po siyang gabay, may matanda, paiba-iba yung mga itsura nila. Ayan, kukunin natin, tatanggalin natin. Ayan, lagay natin dito, palibutan natin yung langgana natin. Ayan po, yan ay mga mutya natin na bumubula. Napakaganda po ito. Ito din, ito lang yung hindi bumubula dahil ito ay para po siyang quartz. Yan, na bato na puti na kristal. Ito bumubula po siya. Yan, malakas ang pagbula nila. Tatanggalin na natin dahil ito ay nakita na naman natin ang kanilang pagbula. Ayan. Ayan po, kung ito nakikita nyo to, para po siyang triangle na bato, at saka ito ay napaka lakas magdikit, magnet sa magnet. Ayan, magnetin natin. Yan po ay napakalakas po siya. Ayan, napakalakas. Yan, napakalakas po siya, dikit. Yan yung magnetic na bato. Yan, hindi po ito ordinaryo na bato lamang. Ito ay malakas din pangontra laban sa mga mangkukulam. Yan po, meron din akong nakalaban kagabi dahil sa nagpatulong yung bro natin na vloggers, ay napakalakas talaga ng mga kumulam sa batang iyon, na kinulam po siya ng maraming tao. Yan po, hindi natin kung hindi natin magagamutin, hindi natin malalaman kung totoo yung mga yung iba hindi naniniwala sa mga poses na mga tao na pinapasukan ng mga masamang espiritu. Kagabi yun ay pumasok, merong babae na may anak daw siya, hindi po siya kasali. Yan, sabi ko sa kanya na kung bakit po siya nandun, na bakit po siya pumasok sa katawan ng batang iyon, kung bakit nakasali siya sa aming labanan. Lahat na yon mga gumagawa ng kasamaan, huwag nyo lang po ituloy, dahil meron po tayong mga manggagamot na mabagsik. Alam niyo, may mga mababagsik din na mga mga manggagamot. Yan po, yung sabihin ko lang yung mga mabagsik na mga manggagamot. Isang na try ko na malakas talaga. Pero mas malakas kung nagtutulungan yung mga manggagamot para supuin ang mga mangkukulam. Yan po si Alfredo Baisan, yan po ay magaling din na manggagamot yan.
Yan, kung gusto niyo magpagamot, tawagan nyo lang si Alfredo Baisan. Yan, magaling po yan para sa mga pagtatawas. Magaling po yan. Malalaman nyo yan kung ano ba yung nanggambala sa inyo, o engkanto, o masamang espiritu, tao, duwende, kapre, o ano pa yan. Yan po, masusugpo po yung mga masamang balak nila kapag nagtutulungan yung mga manggagamot para sugpuin ang mga masamang espiritu katulad ng kulam. Kagabi, yung mga ikukwento ko sa inyo kagabi, nagkukumbate ako sa mga aswang, mga masamang espiritu. Yung pinakamalakas nila ay matanda, mga 52 years old na. Parang malakas din siya, pero hindi siya obra sa akin dahil yung tinatawag ko ay Amang Diyos. Binigyan ko siya ng chance na mabuhay. Sabi ko sa kanya, kung gusto mong mabuhay, kukunin niya lahat ng mga pasakit na binigay niya sa batang iyon. At saka sabi ko, tatanggalin niya lahat ng mga nilagay niya. Yun pala yung nilagay niya sa katawan ng batang iyon, buhok, maraming buhok, haba-haba ng mga buhok, may mga may mga sibitiano pa, mga pins, mga kung ano pa, pako, yan nilagay sa kanyang mata, sa kanyang puwet, sa tagaliran, sa paa niya na hindi siya makagalaw. Dami talaga. Kung gumawa naman kayo ng mga masasama, siguraduhin nyo na lang. Pero alam nyo ba, kapag nadisgrasya yung isang tao sa kulam, pwede pa yan magamot at saka ipabalik sa ng kulam o ng barang. Pwede yan, mamamatay pa yung ng kulam at saka ng barang. Ayan po yung mga sa mga ganyan. Ang gusto ko lang malaman nyo sa mga gumagawa ng ganyan, huwag nyo po ituloy. Kung sino man yung mga tao na nagpapagawa, huwag nyo silang pansinin, dahil ang hindi naman mabuti madudulot nyo sa ganyan lang. Kasi baka kung di ka mababalikan, hindi ka matatamaan ng mga orasyon, din sa mga kaanak nyo o di kay sa pamilya nyo, dun babalik sa anak mo, sa apo mo, o sa kapatid mo. Yan, dun babalik. Kung hindi sa'yo, sa iyong asawa, anak. Yan po, kailangan po gumawa po tayo ng mabuti. Huwag po tayong magpadala sa mga taong na may mga pera. Suhula lang tayo para manakit ng tao na walang kalaban-laban. Huwag na lang po, kung ganyan naman lang ang gagawin nyo, tigil nyo na. Sa mga nangkulam kagabi, sa batang yun, tapusin nyo na. Huwag nyo nang pahirapan. Ngayon, pag bumalik pa kayo sa katawan ng batang na iyon, at saka kung ano pa ilalagay nyo, lalagutan ko kayo ng hininga. Akong tao na walang pasyensyo, walang akong patawad kapag ganyan. Pero kagabi, yung naawa ako sa babae na may anak. Yan, may anak po siya, naawa ako. Yun lang yung matandang lalaki na yun. Malakas po siya, nag-uurasyon pa. Hindi yan obra, dahil ang aking sinasandigan ay pader, isang sa aking Diyos Amang sa akin, gumawa sa akin. Yan po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat.
ay kailangan sundin nyo po ang utos, 10 utos. Huwag po kayong gumawa ng masama. Kung gumawa kayo ng masama, siguraduhin nyo wala kayong katapat na manggagamot. Yan, sinasabi ko to po para malaman nyo po totoo ang mga poses o sinasapian ng mga masamang espiritu. Yan po ay totoo. Hindi yan istorya lang, hindi yan kwento-kwento. Totoo po yan. Yan po ay napaka sama. Kung kayo po ay manggagamot, kapag masagupan yung mga ganyan, huwag na lang kayong kaawaan mga ganyan. Pag kaawaan nyo po, ganun pa rin. O, kagaya ng isang gabi, isang araw, akala ko tapos na. Akala ko nag-surrender na. Yun pala, tuloy pa rin ang kanilang ginagawa. Nilalagyan nila ng pako, yung ulo, yung mata, nilagyan ng mga sibitiano, yung tiyan, nilagyan pa ng pes-pes o di kaya ng ibon o di kaya magiging aswang ka rin. Yan, nilagyan din, pinalulun ng masamang espiritu na ibon o di kaya tawag na yung ginawa kang aswang. Ayun, nilagyan pa ng buhok yung katawan mo. Lahat na pinapahirapan nila ang isang tao, yun pala ang sikreto nila. Ang mas maganda kung ganyan ang mga mangkukulam na yan, papatayin na lang, iisa naman yung kaso mo. Kung sa murder, kung sa kaso mo, papatay ka lang, bubuhayin mo pa. Mga ganyan sa mga nanonood, sa mga bata, huwag po kayong huwag nyong sundin mga ganito. Yan, parental guidance to sa mga nanay, mga tatay, mga anak nyo po. Alagaan nyo ng mabuti para hindi po sila malisa, hindi po sila magiging sa bandang huli maging pasaway, magiging rebelde. Alagaan nyo ng mabuti, huwag nyo po silang pabayaan. Dahil sa paligid natin, hindi natin alam kung sino yung kalaban mo o yung kakampi mo. Ingatan nyo yung sarili nyo. Huwag po tayong magperwisyo ng iba, dahil sa ngayon ang ginagawa ng isang tao kapag galit, hindi na po yung bala ang mo, hindi na po yung patalim, kundi patalim sa karayom. Yun ngayon ang ginagawa ng isang tao. Kapag hindi ka maano sa ipakulam ka. Kung ipakulam kayo, yan, hindi nyo alam na kulam pala. Akala nyo lang, ang simpleng sakit lang. Yun pala, lala na yung sakit mo. Yun, meron dito sa amin, akala niya sakit lang, hindi niya pala alam na siya ay lilipad na. Ang gusto ko yan, na sa mga umiwas muna kayo sa pagkain, lalo na sa mga bigay lang sa'yo. Hindi mo alam, ngumingiti lang, binibigyan niya. Kain kayo, maganda to, maganda yung kalusugan nyo, ito libre, kainin mo, maganda yan sa katawan. Hindi mo pala alam na ikaw ay magiging isa sa kanila. Totoo po yan, yung kwento ng isang aswang. Yung aswang ay nandito na sa Pilipinas, marami na po. Kahit saan ka magpunta, andun sila. Yan po. Kung gusto niyo po malalaman kung meron ka, i-PM niyo po ako sa Messenger para malalaman niyo po, para safe po kayo.
para hindi nyo alam na meron ka pala na na kapangyarihan ng masamang espiritu. Hindi mo pa alam na isa ka sa kanila na mga mabiktima. Hindi lang po mutya ang ibabahagi ko sa inyo, kwento rin sa totoong buhay, kwento sa mga kababalaghan. Yan po ang totoo, dahil ako po ay isa sa mga nakakita sa mga tawag ng mga masamang espiritu. Sa mga ganyan na mga kwento, hindi po ako nagpahuli dyan. Pero sa akin, sa totoong buhay, before ako nagiging manggagamot, lahat po na pasakit naranasan ko. Mahulog sa bangin, muntik na mamatay, nawala ng buhay na bigla lang ako na yung palpitate yung puso ko. Dati din ako umiinom din ako yung alak. Yan, pagkatapos siguro hangover ka na, iinom ka agad ng pagka kinaumagaan, iinom ka ng kape. Yan po ay huwag nyong gagawin yan, kasi yan ay napakasama sa katawan. Pagpalpitate ng puso mo, yan po ay unti-unti po nang hihina yung katawan. Akala mo mamamatay ka na, nakikita mo na yung mga ulap sa kalangitan, may makakita ka na ng isang tao nakaputi, marami sila. Akala mo kung ano na, yun pala yung spirit mo po ay lumalabas na. Yung totoo po yan. Yung nakikita ko nga yung sarili ko, nakikita ko yung katawan ko, lumabas ako sa katawan ko, yan po ay totoo. Hindi lang po astral, nag-astral ka. Yan, lalabas ka sa kwarto mo, lalabas ka sa katawan mo, yun po ay astral. Pero yung sa akin, ito po ay totoo, realidad po ito. Hindi lang po na pag-aralan mo na ganun, pero pag-aralan mo ay importante. Huwag po kayong mapatayan ng ilaw o di kayo masindihan ng ilaw, kasi hindi po kayo makabalik sa kaninyong katawan. Yan po yung mga kwento ko. Kung nagagandahan kayo sa kwento ko, panoorin nyo po yung video ko. At saka hindi lang ako nagpa-upload para sisikat po yung ang importante, mabahagian ko kayo ng kaalaman tungkol sa mga hindi pa natin nakikita o di kaya mga halaman na hindi nyo pa na alam na gamot pala. At saka yung mga gamot, yung mga bato, yan, kahit ito ordinaryo na mga bato, ito po ay napaka-bisa. Hindi lang pamokpok, yan, hindi lang ang ginagawa na panghilod. Ito pa ay noon ginagamit din ng naunang tao, mga age siguro 1,000 years na nakalipas, 2,000 years, 5,000 years o million years na. Ito ay ginagamit ang mga bato, ginagawang palakol, ginagawang kutsilyo para makagawa ng ng pagkain, o di kay parang pangangaso nila. Mga bato lang yung ginagawa nilang pangkatay ng mga hayop para kakainin nila. Hindi lang mga batong ito, ginagawa din ito ng bahay, pero hindi nila alam buhay pala yung mga bato. May mga gabay po yan. Kapag ikay mahilig sa mga bato, lalapit sa iyo yung mga mababait na mga engkanto, mababait na mga gabay. Totoo po yan.
pag mabait po kayo at saka namumulot po kayo ng mga bato, na naiipon kayo ng mga bato, yan po ay napakaganda. Lalapit sa iyo yung swerte, hindi lang po yung ito swerte, ito yung bato ipapakita mo bato, hindi po yan. Swerte yung darating sa iyo dahil ikaw po ay magandang kalooban at saka magandang kalooban mo sa iyong kapwa. Number 1 po, yung naniniwala po kayo sa Diyos na siyang gumawa sa iyo at saka siya yung nagbibigay sa iyo ng kaalaman para malaman mo yan kung paano yan, ano yan, para saan yan. Yan, siya po yung nagbigay sa atin ng buhay at saka ibalik natin yung magandang asal at saka ipakita natin sa mahal na Diyos na mahal na Ama na tayo po ay sumusunod sa kanyang utos. Ingat po kayo lagi. Ito lang, pakishare na lang yung mga mga video ko, kahit sa mga kaibigan mo dyan na kahit hindi po nila alam, kahit hindi po sila naniniwala, okay lang, pakishare na rin. At saka pindutin na lang yung notification bell para updated po kayo sa bago kong ipapalabas ng mga video. Sa mga kaibigan ko niyan, sa mga vloggers, Alfredo Baisan, salamat sa iyo bro. Ingat-ingat po kayo lagi sa iyong pamilya. Yan po bro. At saka paalala ko lang sa iyo bro, lahat mong pamilya bro, bigyan mo ng pangontra laban sa mga masasamang espiritu, mga kulam na yan. Kasi ako naranasan ko na yan dahil nanggagamot ako. Yan, kahit partner mo po ay ano nila yan, i-shadow nila yan, yung kapartner mo, anak mo, asawa mo, kapatid mo, tatay, nanay at saka pamilya mo. Yan, gagawin nila ang shadow nila kung meron kang pangontra, kung wala yan, sila ay dun sila papasok, ihip yan sila o palipad hangin, utusan nila yung mga masamang espiritu. Yan, puntahan mo yan kung sino yan, puntahan mo yung anak niya, bigyan mo siya ng malalang sakit at saka bigyan mo siya parang cancer. Yan, mga masasamang espiritu, masasamang tao yan, mga mangkukulam, yung ginagawa nila yan, mga palipadangin. So yung iba nagpa-practice din ng mga kulam-kulam, pero hindi nila alam kung paano nila tawag dito, kung sa aming term, sa aming maglubad, o hindi ko lang maano sa Tagalog kung ano yun, kung sa baga i-cast out mo yung demons sa katawan. O di kay ikaw, example ako kinulam ko si Kwan, gusto kong ibalik, kunin ko, tanggalin ko yung sumpa sa kanya. Hindi ko alam kasi yun lang, natapon ko na yung orasyon na yun sa kanya, pero hindi ko alam kung paano ko kukunin na patawarin siya. Pero ang totoo niyan, yung para makuha yung matanggal yung sumpa sa katawan ng isang tao ay pagpapatawad. Yan po ay pagpapatawad lang po ang sikreto para matanggal ang sumpa sa katawan mo, ng mga sumpa na kung ano man yung sinabi mo, kung ano mang orasyon na binigay mo. Pagpatawad po, patawarin nyo yung nakasala sa iyo. Yun lang mga kaibigan, hanggang dito na lang po yung mga mutya ko. Yan, kunti lang yung mga mutya ko, kunti lang po, pero yan, napakaganda po yan, pampaswerte at saka gamot din yan sa mga sakit. Yan, binababad sa tubig at saka inom. Ito, mga shell nito, alam niyo ba yung sikreto ng shell? Sunod na lang, mga sikreto po yan.
Sikreto po yan sa mga masakit, may sakit. May mga sikreto po yung mga shell. Ayan. Mga mutya na maliliit na bato, yan, pampaswerte lamang yan. Ayan. Napakaganda ito, napakaganda yung nakuha ko, yung kinakain ng butiki. Yun pala isang bato po siya na may gabay, na isa po siyang gabay na parang po siyang aso, uli kay para po siyang pusa, uli yun man. Ayan, napakaganda po yan. Ayan mga bro, sis, madam, sir, pakishare na lang po sa mga kaibigan nyo, at saka please like na lang sa mga videos ko lahat. Pakitingnan na lang po kung sino pa yung gustong humingi ng mga sinag ng araw, titiw, sinukuan. Andito pa, meron pa ako, bigyan ko kayo, pero kayo na lang magpa-LBC. Yan, pasensya na po sa hindi ko na-replyan, pasensya na po, busy lang po ako. Wag masama yung loob nyo sa akin, dahil po ako ay may ginagawa din ako, at saka mahirap din sa amin sa pamumuhay namin dito. Wala kasing supply, kailangan namin na magkayod, dudukayod po. Hindi lang po naging gagamot ako, makapira ako, hindi po yan. Hindi rin ako na sumisingil sa gamutan. Ayan po, libre po yung sa mga gamutan. Pero sa mga pangontra siguro, doon tayo kumukuha ng mga travel natin sa transportation natin, para makakuha ulit tayo ng mga pangontra sa mga bundok, mga kuweba. Yan, hanap pa tayo ng mga guider natin. Yan, parang sinusula natin yung mga guider natin para makapasok po tayo sa mga kalupaan ng mga may-ari, para makapasok po tayo, kasi bawal po yung pumasok sa mga lupa na hindi mo alam, baka babarilin ka doon, pumasok ka na sa trespassing ka pa. Yan, kailangan din nagbibigay po ako yan ng soul sa mga guider natin, mga bata o mga anak ng may-ari. Ayan po, mga shoutout na lang sa mga kaibigan, sa lahat ng mga kaibigan natin. Sa mga hindi ko natawag yung pangalan, shoutout na lang sa mga vloggers natin na sina Madam Cathy Closer. Magandang umaga sa iyo, Madam Cathy. Magandang umaga din sa iyo, Madam Meridian Alberto. Sa mga vloggers natin, si Maestro Disco Pit, Rudy Agner, Iboy Mocha, yan, si John Flamenco Vlog. Mga mababait po yan, napakabait po yan na si John Flamenco. Si si Salmin Vlog, yan po, marami po yan na mga mutya. Panoorin nyo po, at saka paki-subscribe na lang po sa mga na lang natin ng mga kaibigan natin na vloggers. Yan, sila din ang tumutulong sa atin. Yan, tulungan din natin sila para makaabot naman nila yung kanilang gusto na maabot, yung kanilang pangarap. Ayan po, ingat-ingat po kayo lagi. Pero ito, ibabahagi ko rin sa inyo, ito yung kalawag o di kay yellow ginger. Yan, kalawag sa amin to, yellow ginger. Ito ay mabisa po ito, gamot sa uric acid. Gamot po yan sa sakit ng tiyan, sakit ng ulo, o mainit po kayo. Meron din itong gamot din sa mga engkanto, na ikaw na engkanto ka, na umiinit yung katawan mo, siguro abot ng 40 yung init mo sa katawan mo. Ito po ay gamot po ito. Ang gagawin nyo po, ipudpudin nyo ito o di kay dikdikin para maging lalabas yung napaka
dilaw niya, lalabas po yan. Yan po, ipahid po sa kanyang tiyan, sa sikmura. At saka itapal yung ano niya, yung laman. Itapal po doon, lagyan niyo po ng luya at saka yung tawag dito, amamali. Kung meron kayong amamali, yun po ay napakagamot po yan sa sinda. Kung alam niyo yung sinda, kung sa Bisaya po yung sinda, yan po ay napakabisa po yan, panggamot po yan. Yan po ay matatanggal yung sakit nyo. Pero pwede din ito inumin, ilaga at saka inumin. Ito sa uric acid, pwede ito sa high blood, and maganda din ito. Ayan po mga bro, sis, madam, sir, yan lang po mga kalaman ibabahagi ko sa inyo. Pwede din ito magiging salabat. Pwede itong maging salabat, ihalo sa sa luya. Yan, gagawing salabat para mainam sa katawan, pantanggal ng stress. Yan, ito din yung ginagawa para kayo ay may flemas sa ubo nyo, hindi matanggal yung ubo nyo, yung flemas, yan, kumakapit sa inyong baga. Ito po ay napakaganda. Ito ay gamot, napakagandang gamot, mabisa po ito. Ayan mga kaibigan, mga brosis, madam, sir, yun lang ang aking ipapayo sa inyo. Ingat po kayo lagi. Manalangin na lang po ng taimtim na matapos na to yung mga problema natin sa COVID-19 o di kaya sa kalamidad na nangyayari ngayon. Sa ulan na ito, matigil na po yung mga baha-baha. Maganda yan, maganda yung nakita ko. Yan po ang butiki po yan. Ayan, butiki po yan na lumilipad. Yan, napakaganda po yan na butiki na lumilipad. Yan, may bertod po yan, yung niya, yung bertod niya po na kakapit po sa mga dahon. Ang kulay niya po parang dahon din. Pag dumikit sa may puno na kulay brown, magiging brown din yung kulay niya. Kung didikit sa pula, pula rin. Yan, napakaganda yung mga ibon, ay mga na yan, butiki. Yan po ay gamot din sa hika. Sa hika po yan. Yan, napakaganda. Tumatalon-talon pa yung butiki na yan. Asan na yun? Ayan yan yung butiki na yan. Yan po ay gamot din yan sa hika. Ayan, hanggang dito na lang mga bro, sis, madam, sir. Ingat po kayo lagi. Paalam sa inyo, and God bless.